the treasures and riches stored in secret places. Isaiah 45 verse 3. Magandang oras mga katiyats. Meron tayong balikan dito na analysis ng isang site na merong nakabaon na napakaraming metallic object at marami ding load or lulan na ginto. Ito yung mga nakabaon na trucks. Mga trucks ito, mga Isuzu trucks ng World War II na mayroong karga mismo na maraming gold bars. Tunilada din ito kasi ang mga maliit na truck na ito ay makapagkarga yan ng 2 tons. So kung dalawang truck ay mayroong 4 tons. At kung isa lang ay siguradong 2 tons ang lulan o load nitong mga trucks na ito. Well, saan ba yan nakabaon? Of course, medyo nakabaon yan sa mga liblib na lugar na hindi ganong marating ng mga tao. Ganon magbaon ng hapon. So, ngayon ang topic natin, old tree na palaging tinatamaan ng kidlat or isang lugar o bundok na palaging tinatamaan ng kidlat paulit-ulit. So bakit ganon? Okay, bago tayo magpatuloy ay atin muna tingnan ang sanhi ng pagkidlat. Ito yun, no? So kung mayroong clouds, mayroong ulap na medyo makapal na at mabigat na siya, dark clouds na siya, gray tingnan. Ang clouds na yan ay mayroong laman na tinatawag na neutrons at protons. So ang neutrons ay ang negative particles, ayan. At ang protons is positive. Kaya kung magbanggaan ng dalawang yan na grupo, ay mag-produce siya ng kidlat. Kaya kumikidlat siya dito sa baba. Papuntang baba ang kidlat niya. At ang kidlat, alam naman natin na ang hinahanap ng kidlat ay something metallic. Kaya nga sa malawak na karagatan, ang tinatamaan ay yung mga pump boat eh. Yung mga pump boat na may makina. Ang makina ang tinatamaan ng kidlat kasi metal. Ito yung mahirap kapag nasa malawak na lugar ang isang sasakyan at walang ibang mga metal sa lugar, ay malaki ang tendency na ang tatamaan ay yung, sabihin natin, sasakyan na nandyan sa isang malawak na lugar, sabihin natin disyerto. Okay, kaya ito yung ating pagbasihan ng, ito kasi ay true story itong natagpuan na truck na may mga ginto. Natagpuan ito dahil sa kidlat kasi palaging tinatamaan yung lugar paulit-ulit na lamang. So nagtaka yung mga tao doon at nabalitaan ng isang Amerikano. Kaya ang Amerikano na yon ang nag-publish ng teorya na ito sa kanyang libro. Merong libro na Treasure Hunting by Chrysitos. Chrysitos isang Greek treasure hunter na naninirahan sa Great Britain. Isa na siyang British treasure hunter na nakapunta sa Pilipinas. Kaya ito yung record niya ng lugar kung saan palaging tinatamaan at nang hukay nila ay meron silang nakitang ganito. Hindi tayo tiyak kung ilan ang nakuha nila basta may truck. So kung may truck, may lulan talaga yan. So ito yon mga katiyets, ang teorya ng kidlat sa paghanap ng ginto. So ang palagi lang tingnan, kung kayo'y nakatira sa bundok, kung saan palagi tumatama ang kidlat. Kasi karamihan yan tinatamaan ng puno eh. So kung ganun pa rin, kahit na tinamaan na yung puno, kapag susunod na kidlat ay tatamaan pa rin yung puno na putol na, o hanggang sa mawala na yung puno tapos doon pa rin tumatama ang kidlat. So ibig sabihin meron talagang nakabaon underneath sa puno, sa baba ng puno. So parang ito yun, no? Ito yun. So halimbawa dito palagi tumatama sa niyog na ito ang kidlat hanggang sa naputol na tong niyog, andin nawala na talaga ang niyog. And then pagkidlat nung susunod na araw o susunod na buwan,
ay diyan pa rin tumatama at palagi na. So sabihin natin 7 beses na kumikidlat na diyan talaga tumatama, hindi lumilipat. Ibig sabihin yan, merong konduktor ang ilalim ng puno. Ngayon kung ang kidlat ay palipat-lipat ng lugar ang tama, ibig sabihin hindi yun hindi yun treasure kasi palipat-lipat na eh. Ibig sabihin natural lamang ang lugar na merong sabihin natin metallic na mga basura, kaya palipat-lipat na ang tama ng kidlat. Pero kapag ganito na bulto-bulto na, di ba? Ito, sa example natin, 2 trucks na nakabaon under the coconut tree. So, kung paulit-ulit na dito talaga ang tama, dito talaga tumatama kasi malakas ang kanyang conduction kasi metal siya at gold. So, ibig sabihin, kapag hinukay nyo ang baba niyan, meron talaga kayong makitang metal na malaki. So, ang tsansa dyan na baka yung metal na malaki na binaon ay yung mga trucks na may lula na ginto. Kaya pwede tayong makakuha ng treasure sa ganito lang. Analysis lang kahit na walang scanner. Tisdig lang. So, kung truck yan, hindi naman pwede ang truck ihulog ng malalim, di ba? So, ang pagbaon ng truck ay gagawa muna sila ng rampa. Ito. And then, ang hukay niyan ay malaki. So, ang truck ay magrampa muna pababa. So, dito ang truck. And then, i-backfill nila yung lupa. Pero gumawa sila ng rampa pababa sa truck. Hindi pwedeng ihulog lang yung truck. So, kapag truck ang nandyan na makita nyo, sigurado talagang mayroong lulan. Mayroong lulan talaga kasi hindi ibabaon ang truck kung walang laman. Kapag walang laman ang truck, ay nasa ibabaw lang yan. Hindi ibabaon. Kapag ibabaon ng truck, mayroong importanteng load or cargo. Ngayon kung ito naman, kung may nakita kayong truck sa bundok na itong kinalawang na Isuzu ang brand, andin wala ng karga, ibig sabihin merong nakabaon sa lugar na malapit sa truck. Kaya i-research ang palibot ng truck using detector at scanner. Kasi anong ginagawa ng truck sa bundok, di ba? Pero kung nasa syudad lang ang truck, walang treasure kasi bakit magbaon ng hapon sa syudad? So, kapag nasa bundok, liblib, na nariyan ang truck, hindi lalayo sa truck. Pwedeng nasa likuran lang ng truck ang item. Kasi kung magdiskarga tayo, di ba? Halimbawa, ito yung truck. Di ba kung magdiskarga tayo, ito yung puwita ng truck. Dito natin ilalabas ang ginto. So, galing sa likuran ng truck, malapit lang ang dyan. Nasa 10 metro lang ang hukay na doon nila ibabaon ng mga ginto. Estimated 2 tons. 2 tons to 1.5 tons lang ang karga ng mga truck noon. Nang hapon kasi maliliit lang yun na truck. Alright, so yan ang ating analysis mga kababayan, mga ka-TH, tungkol sa kidlat. So kung palaging tinatamaan ang lugar ng kidlat at hindi lumipat yung tama, diyan pa rin mismo sa lugar na yan, ibig sabihin may malaking metal na nakabaon sa lugar. Pero kung palipat-lipat ang tama ng kidlat, hindi isang lugar, ibig sabihin natural lamang na maraming metallic object na nakabaon na siguro mga basura sa lugar. So mga ka-TH, ito lang yung may bahagi ko ngayon. Maraming salamat sa panonood at sa mga bago pa lamang sa aking channel, huwag kalimutan mag-subscribe para palagi tayong updated sa mga bagong uploads. Hanggang sa muli, paalam!